Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa labas ng Itbulaga, particularly po sa inilabas ng MTRCB ngayong araw po ng Miyerkules. Ano nga ulit yung sabi ni Daryl Yap sa kanyang post kahapon? Our film is now being reviewed by MTRCB. So eto po ang sagot ng MTRCB dyan mga Kadabarkads. Ika-29 ng Enero 2025, pahayag tungkol sa pelikulang Pepsi Paloma. Taliwas sa maling pahayag, nilinaw po ng MTRCB na ang pelikulang Pepsi Paloma ay hindi totoong kasalukuyang nire-review dahil hindi pa kompleto ang mga kinakailangang requirements na isinumiti ng Pinoy Flix. So ayan, ano na naman itong kasinungalingang ito? Di ba sabi niya kahapon, nire-review or nasubmit na niya yung pelikula niya dito po sa MTRCB na which is hindi naman po pala totoo. Sabi pa dito, binigyang linaw ng ahensya na hindi tinanggap ng MTRCB registration unit ang mga materyales na isinumiti po ng kinatawan ng Pinoy Flix sapagkat hininga ng MTRCB Legal Affairs Division ang nasabing distributor ng sertipiko or clearance na walang nakabingbing kasong kriminal mula sa Regional Trial Court. Sertipiko o clearance na walang nakabimbing kasong sibil mula sa Department of Justice at sertipiko o clearance na walang nakabimbing kasong administratibo mula po sa Office of the City Prosecutor. So ayan, paano ba yan? Diba? Yan ang sinasabi ko na yung February 5 na pinipilit nila na ipapalabas daw etong pelikula ni Daryl Yap sa lahat ng sinihan nationwide, mukha pong madidisappoint ng sobra-sobra yung mga followers niya, yung mga supporters niya na nag-aabang dito po sa pelikula na Pepsi Paloma dahil hindi po pala tinanggap ng MTRCB yung mga materyales na pinasa po ng Pinoy Flix. Dahil nga po may kaso pa itong kinakaharap dito po sa Regional Trial Court dyan sa Muntinlupa. So paano ba yan? Sabi pa dito, bilang parte ng standard review process ng ahensya, nakipag-ugnayan kahapon ang Legal Affairs Division sa distributor upang ipabatid ang mga kulang na requirements. Kulang pa daw po mga Kadabarkads, no? Yung requirements na hingi-hingi po sa panig nitong si Daryl Yap. Sabi pa dito, ginagawa ito ng MTRCB upang masiguro na ang lahat ng pelikula ay naaayon sa Presidential Decree No. 1986 at sa mga patakaran nito. Binubuo ng ang MTRCB ng 30 board members, isang vice chairperson at isang chairperson. Ang bawat aplikasyon ng dumaraan sa isang 3 miyembrong committee at kapag kinakailangan sa ikalawang pagsusuri na binubuo naman ng 5 miyembro. Ang MTRCB daw po ay naninindigan na hindi nito ipinagsasabi or ipinagsantabi ang maling impormasyon at anumang paninirang maaaring makasira sa reputasyon at mandato nitong protektahan ang interes ng publiko. Ang anumang sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon ay aksyonan alinsunod sa batas. So ayan po nilagdaan ni Attorney Paulino E. Casas Jr., MTRCB Vice Chairperson and Chairperson of the Hearing and Adjudication Committee. So yan po ang sagot ng MTRCB dito sa post ni Daryl Yap na nire-review na daw po yung kanilang pelikula ng MTRCB na siyang mariing tinututulan po
ng MTRCB or ng Movie and Television Review and Classification Board. 'Di ba? So, gawa-gawa lang po pala ng kwento etong si Daryl Yap. So, ayan o, hindi totoong nakakaps lock pa ang laki po, bold letter, para po malaman ng publiko na wag dapat tayo magpapapaniwala sa mga post-post na yan. Dahil nililinang lang kayo niyan, pinapaasa lang kayo. So, paano naman yung mga netizen na nag-aabang, yung mga followers niya, 'di ba? Todo suporta, nag-aabang po, umaasa na meron silang mapapanood by February 5 na hindi pa nga po nare-review. Ayan po, tinanggihan ng MTRCB kasi kulang-kulang po yung sinubmit nila. Meron palang, bago pala makapagsabit, bago pala ma-review ng MTRCB yan, kailangan po na merong mga requirements na hinihingi, no? Bago sila makapunta at ma-review ng MTRCB. So, ngayon, kulang-kulang. Kaya ngayon, hindi mo na ma-review yan, 'di ba? So, kailangan muna nilang makumpleto po yung mga requirements na yun. So, ganun po pala yun, mga Kadaver Cards, no? Kaya itong February 5 na inaangkin na slot ni Derek, malabo po talaga yan. Kasi hindi pa nga po nare-review, ano na ngayon, January 29 na. So, sa mga susunod na araw, February na. So, wala, hindi po sa kanya ang slot na February 5. And sabi ko nga po sa previous update natin na mukhang mauurong mababago yan ng play date kung sakaling payagan nga ng MTRCB ang naturang pelikula at pag na-review na. Pero meron po kinakaharap na kaso, mga Kadaver Cards Ayan po, meron pang kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court. So, baka matuloy yung pagbebenta nito sa mga streaming platforms. Meron na daw kasi silang mga kausap, 'di ba, ng mga streaming platforms. So, baka doon na lang yan mapanood, 'di ba? At hindi yan ipalabas dito sa mga sinihan nationwide kasi nga po mahigpit ang MTRCB, lalo na kung merong mga bahagi dito na mapanirang puri, mga sensitibo ba na mga impormasyon na ilalabas po, no? Dito sa pelikula ni Mr. Daryl Yap na mahigpit na tinututulan ng MTRCB. So, paano ba yan? 'Di ba? Eto na naman, ligwak na naman po sa MTRCB pa lang. Kulang-kulang na agad yung requirements nila. So, salamat sa MTRCB dahil naglabas agad sila ng pahayag para malaman ng publiko na eto po ang lagay, 'di ba, ng pelikula ni Mr. Daryl Yap na kulang-kulang yung requirements at hindi pa nila ito nare-review. Ibig sabihin, pending pa yan. Kompletuhin muna ninyo yung mga requirements na hinihingi ng MTRCB bago nyo yan isubmit at ma-review dito sa ehensya, 'di ba, ng MTRCB. So, ayan, isa na naman pong big disappointment ito sa mga followers at supporters ni Derek. So, make sure kasi dapat na bago mag-post ay dapat sigurado tayo na nire-review talaga ng MTRCB nang sa ganon, tamang impormasyon na kukuha ng followers natin, hindi na di-disappoint, hindi po ba? So, ano po ang take ninyo dito, mga Kadaver Cards? So, hanggang dito na lamang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at huwag kalimutang mag-like at share, comment, and subscribe.